Ako nga pala si Jonalyn, isang simpleng babae na lumaki sa hirap pero punong-puno ng pangarap sa buhay. Bata pa lamang ako, alam ko na ang pakiramdam ng magutom, mawalan at masaktan. Pero sa lahat ng hirap na naranasan ko, natutunan kong magtiwala sa kabutihan ng Diyos at sa lakas ng puso ng tao. Siguro kaya ko rin nagawang panatilihin ang awa sa mga nangangailangan, lalo na sa mga bata. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, maaga akong namulat sa responsibilidad. Ang ama ko'y isang karpintero, habang ang ina ko naman ay naglalako ng gulay sa palengke. Maaga silang namatay, ang tatay dahil sa sakit sa baga at ang nanay dahil sa komplikasyon mula sa diabetes. Naging nanay-tatay ako ng mga kapatid ko. Hindi ko natapos ang kolehiyo sa tamang panahon, pero hindi iyon naging hadlang para magpursige ako. Ang buhay, kahit pa sobrang hirap, ay may paraan palaging umikot pabor sa mga taong may tiyaga. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang sekretary sa isang malaking kumpanya, Del Mundo Group of Companies. Ang may-ari nito, si Ginoong Joshua Del Mundo, ay isang mabuting tao. Madalas niyang purihin ang kasipagan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang sinabi na ang determinasyon at dedikasyon ko raw ang nagdadala ng liwanag sa opisina. Nakakatuwa. Pero para sa akin, ginagawa ko lang ang dapat. Siguro kasi, alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Ayokong gawin iyon sa ibang tao. Sa kabilang banda, hindi naman lahat sa kumpanya ay masaya para sa akin. Ang aming manager na si Mary ay parang laging may hinanakit sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya, pero minsan, nararamdaman ko ang malamig niyang tingin, ang mga pasaring sa meeting, at ang mga gawa-gawang kwento tungkol sa akin. Ayoko namang patulan, kaya't pinipili kong mag-focus sa trabaho. Siguro iyon na lang ang paraan para patunayan ang sarili ko. Minsan, habang pauwi mula sa trabaho, may isang eksenang hindi ko makalimutan. Mag-iikapito na ng gabi noon at galing ako sa overtime. Dumaan ako sa madilim na kalsadang palaging shortcut ko pa uwi. Napansin ko ang isang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Marungis siya, sira-sira ang damit, at humahagulgol ng walang tunog. Hindi ko alam kung paano ako napahinto, pero tila may pumigil sa mga paa ko na magpatuloy. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya umiimik, ni hindi niya ako tinignan. Parang wala siya sa tamang ulirat. Sa mga panahong iyon, naalala ko ang sarili kong mga kapatid, kung paano kami nagkakandautang dati para lang may makain sila. Kaya kahit anong kaba ang naramdaman ko sa gabing iyon, tumigil ako at tinanong siya. Kahit alam kong hindi niya ako sasagutin. Hindi ko mapigilang isipin, nasaan kaya ang magulang ng batang ito? Bakit siya mag-isa dito? Nang hindi siya tumigil sa pag-iyak, naghanap ako ng malapit na barangay hall. Pero sarado na ang mga opisina. Naiwan akong nag-iisip kung saan ko siya dadalhin. Sa huli, hinayaan ko na lang siyang sumama sa akin hanggang makahanap kami ng mas ligtas na lugar. Ang gabing iyon ay parang nagsilbing paalala sa akin. Lahat tayo, bata man o matanda, may iniiyakan, may binibitbit na bigat. Kaya kung may kakayahan tayong tumulong, bakit hindi natin gawin? Ang pag-abot ng kamay ay isang maliit na bagay para sa atin. Pero maaaring ito ang magligtas ng buhay ng iba. Sa pagkakataong ito, iniisip ko na baka ang pagiging maawain ko ay hindi lang isang ugali. Baka isa na itong tungkulin. Ang gabing iyon ay simula ng pagbabago sa buhay ko. Ni hindi ko alam na ang munting tulong na ibinigay ko sa batang iyon ay magdadala sa akin sa isang kwentong mas malaki pa sa mga pangarap ko. Ang buhay sa opisina ay hindi kailanman naging madali, lalo na para sa mga tulad kong galing sa simpleng pinagmulan. Araw-araw, dala ko ang pananabik na patunayan ang sarili ko, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil gusto kong ipakita na kahit sino, saan man nagmula, ay pwedeng maging mahalaga
kung may sipag at puso sa ginagawa. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ay masaya para sa tagumpay ng iba. Isa sa mga natutunan ko sa kumpanya ay ang katotohanan na ang inggit ay parang apoy. Mabilis itong kumalat at kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw ang masunog. Sa Del Mundo Group of Companies, halos lahat ng katrabaho ko ay magaan katrabaho. Pero sa kabila ng mga papuri at suporta na natatanggap ko mula sa karamihan, nariyan si Mary, ang aming manager, na tila may masamang tingin sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, pero ramdam ko ang galit niya sa bawat tingin, sa bawat kilos, at sa bawat salitang may halong panunumbat. Minsan, maririnig ko ang mga pasaring niya. Madalas niyang sinasabi, "Ang sipag mo nga, pero baka masyado kang ambisyosa." Hindi ko sinasagot ang mga ganitong bagay. Naniniwala akong mas maganda nang patunayan ang sarili sa gawa kaysa sa salita. May mga pagkakataon ding sinasadyang ipasa sa akin ni Mary ang mga trabahong wala sa aking tungkulin. Alam kong gusto niya akong ipahiya kapag may pagkakamali, pero hindi ko hinayaan iyon. Ginagawa ko ang lahat ng trabaho ng maayos, kahit pa nangangahulugan itong magsakripisyo ng oras. Sa tingin ko, iyon ang naging dahilan kung bakit napansin ako ng mga kasamahan ko. Marami sa kanila ang lumalapit sa akin. Sinasabi nila na natutulungan ko sila sa mga oras ng kagipitan. Hindi ko naman iyon ginagawa para sa papuri, pero nakakataba ng puso tuwing naririnig kong sinasabing, "Ang gaan mong Jonalyn." Siguro iyon ang dahilan kung bakit palagi akong binibigyan ng espesyal na atensyon ni Ginoong Joshua. Isang araw, biglang naging usap-usapan sa opisina ang isang malaking party na gaganapin sa kumpanya. Ayon sa balita, ito ay para sa mga piling tao lamang. Mga executive, kliyente, at malalapit sa may-ari ng kumpanya. Wala akong balak magtanong tungkol dito. Alam ko naman ang lugar ko. Isa lang akong simpleng empleyado na hindi nararapat sa mga ganitong engrandeng pagtitipon. Kaya laking gulat ko nang tawagin ako ni Ginoong Joshua sa kanyang opisina. "Jonalyn, gusto kong makita ka sa party," sabi niya. Nang sinabi niya iyon, para akong napatigil sa mundo. Nagdalawang isip ako. Gusto ko bang pumunta? Baka naman pagtawanan lang ako. Pero sa kabila ng lahat, naisip kong baka isa itong pagkakataon para ipakita na kaya kong makihalubilo sa kahit sino saan man ako dalhin ng tadhana. Sa puntong iyon, ramdam ko ang tensyon sa opisina. Si Mary ay lalong naging malamig ang tingin sa akin. Ngunit pinili kong huwag itong pansinin. Hindi ako nandito para makipagkumpetensya. Nandito ako para gampanan ang tungkulin ko at bigyang dangal ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang imbitasyon sa party na yon ay tila isang munting liwanag sa aking landas. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, may nag-aabang na gantimpala sa mga taong hindi sumusuko. Ngayon, unti-unti kong nararamdaman na ang bawat pagsubok na dumaan sa buhay ko ay may dahilan. At kahit na marami pa ang mangyayari, alam kong ang pagtitiwala sa sariling kakayahan at kabutihan ng puso ang magdadala sa akin sa tamang landas. Ang paanyaya sa party ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari sa akin. Ako, isang simpleng empleyado, iniimbitahan sa isang marangyang pagtitipon na dinadaluhan ng mga bigating tao sa industriya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Pero sa totoo lang, halo-halo ang naramdaman ko nang marinig ko ang balita. Pagkalabas ko ng opisina ni Ginoong Joshua noong araw na iyon, ramdam ko na agad ang mga matang nakatingin sa akin. Ang ilan ay tila nagtataka, ang iba'y halatang nagtataka kung bakit nga ba ako naroon. Pero higit sa lahat, si Mary ang pinakamalinaw na nagsasabing hindi siya sang-ayon. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang tingin niyang matalim para ipadama iyon. Habang papalapit ang araw-apay ay araw ng party, naramdaman kong mas naging malamig ang pakikitungo ni Mary. Ang dati niyang mga pasaring sa akin
ay tila mas naging tahasan. May mga naririnig akong usap-usapan na nagmumula sa kanya. Ang sabi nila, siguro naman magpapakadisente si Jonalyn. Hindi pwedeng magmukhang probinsyana sa ganitong event. Naisip ko tuloy, paano nga ba ako maghahanda? Wala akong mamahaling damit. Niwala akong ideya kung paano magmukhang kagalang-galang sa ganitong okasyon. Sa tulong ng kaibigan kong si Mika, unti-unti akong nakahanap ng sagot. Isa siya sa iilang taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Nang malaman niyang pupunta ako sa party, agad niya akong inalok ng tulong. Dinala niya ako sa isang maliit na butik na nagbebenta ng murang mga damit na magaganda ang disenyo. Pinili namin ang pinakasimple, ngunit maayos tingnan. Isang navy blue na damit na abot lang sa tuhod ang haba. Bagay ito sa'yo, sabi ni Mika. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, tila may bahid ng tiwala na naipasa sa akin ang mga salita niya. Hindi kailangang mahal ang damit para magmukhang maganda. Isang araw bago ang party, hindi ko pa rin maiwasan ang kaba. Habang abala ako sa opisina, nararamdaman ko pa rin ang mga tingin ng ibang empleyado. May ilan sa kanila ang nagtataka kung bakit ako kasama sa listahan ng mga imbitado. Bakit siya? Ano bang espesyal sa kanya? Ang mga salitang ito'y parang mga sibat na tumatama sa puso ko, pero pilit kong hindi ito pinapansin. Sa araw ng party, pumunta si Mika sa bahay namin para tulungan akong mag-ayos. Simple lang ang ginawa niya, konting pulbos, bahagyang lipstick, at inayos ang buhok ko sa isang maluwag na bun. Habang nakatingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay ibang tao ako. Hindi ko maipaliwanag, pero tila bumalik ang konting kumpiyansa ko. Handa ka na ba? Tanong ni Mika. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Handa ba ako? Sa totoo lang, hindi ko sigurado. Excited ako, pero kasabay nito'y may kaba na hindi ko maipaliwanag. Habang papunta ako sa party, iniisip ko kung ano ang mangyayari. Alam kong hindi magiging madali ang gabing ito. Hindi lahat ng tao roon ay masaya para sa akin. At alam kong si Mary ay gagawa ng paraan para subukin ako. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong dapat akong magpakumbaba at maging totoo sa sarili ko. Ang pagkakataong ito ay hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para ipakita na ang sipag at kabutihan ng puso ay maaaring dalhin kahit saan. Hindi ko alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang pagsubok na hindi ko inasahan. Isang pagsubok na susubok sa aking pagkatao at magpapabago ng takbo ng aking buhay. Ang gabing iyon ay isa sa mga pinakadi malilimutang bahagi ng buhay ko. Hawak ang isang mumurahing clutch bag at suot ang pinakasimple kong damit, ramdam ko ang kabang bumabalot sa akin habang papunta sa party. Sa bawat hakbang, iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag narating ko na ang marangyang lugar na iyon. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang kaba o ang excitement na nararamdaman ko. Tahimik ang kalsadang dinaanan ko. Medyo madilim at halos walang tao. Nasa isip ko pa rin ang mga salitang narinig ko mula sa opisina, ang mga pasaring at usap-usapan na tila nagsasabing wala akong karapatang pumunta sa ganitong okasyon. Pero pilit kong inaalis sa isip ko yon. Kailangan mong maging matatag, Jonalyn, bulong ko sa sarili. Habang naglalakad, napansin ko ang isang batang nakaupo sa gilid ng bangketa. Maputik ang kanyang suot, sira-sira ang damit, at nakayuko. Ang likod niya'y bahagyang nanginginig, at nang mapalapit ako, narinig ko ang paghikbi niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong huminto. Tumigil ako sa harap niya at dahan-dahang yumuko para tingnan ang kanyang mukha. Hindi siya tumingin sa akin. Patuloy lang siyang humahagulgol, parang nasasaktan o naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na iyon. Tinanong ko siya kung okay lang siya, pero hindi siya sumagot. Wala siyang kahit anong reaksyon maliban sa pag-iyak. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Naghahanap ng maaaring makausap o makausap ng bata. Ngunit sa paligid, tila ako lang ang tao.
Naisip ko, baka pwede kong dalhin siya sa barangay hall. Marami namang oras bago magsimula ang party. Pero pagdating ko roon, sarado na pala ang opisina. Nasa labas kami at pakiramdam ko'y parang wala akong ibang magagawa. Hindi ko pwedeng iwan ang bata. Walang sino mang pwedeng tumulong sa kanya sa mga oras na yon. Habang nakatitig sa kanya, napansin ko ang kakaibang kilos niya. Parang may hinahanap siya. O baka may kung anong bumabagabag sa kanya. Paulit-ulit niyang hinihila ang laylayan ng sira-sirang damit niya at tila wala sa sarili. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya pwedeng iwan. Paano kaya ito? Tanong ko sa sarili ko. Kailangan ko nang pumunta sa party, pero hindi ko rin magawang baliwalain ang batang ito. Sa huli, napagdesisyonan kong dalhin na lamang siya sa akin. Alam kong hindi ito madali. Tiyak kong makakakuha ako ng mga tanong at tingin mula sa mga tao sa party. Pero sa oras na iyon, hindi na iyon mahalaga. Ang tanging importante para sa akin ay ang kaligtasan ng batang ito. Habang naglalakad kami, papunta sa lugar ng party, patuloy ko siyang binabantayan. Naisip ko, baka nawawala siya. Baka may hinahanap siyang pamilya o baka nagugutom siya. Kahit hindi siya nagsasalita, ang mga mata niya ay parang may sinasabi. Ang gabing iyon, sa unang pagkakataon na pagtanto ko na minsan, ang ating mga plano ay maaaring magulo ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Pero sa mga ganitong pagkakataon din, nasusukat ang ating pagkatao. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin pagdating sa party. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko iiwan ang batang ito kahit anong mangyari. Nang makarating kami ng batang kasama ko sa lugar ng party, agad kong naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa amin. Ang engrandeng bulwagan ay puno ng mga taong bihis na bihis, mga eleganteng kasuotan, magagarang alahas, at kumpiyansang halata sa kanilang tindig. Sa kabila ng lahat ng iyon, naroon ako, kasama ang isang batang marungis. May sira-sirang damit, at tila pagod na sa mundo. Halos ayaw kong pumasok. Iniisip ko pa lang ang mga tanong na maaari nilang itanong at ang mga paghusgang makikita ko sa kanilang mga mukha. Gusto ko nang umurong. Ngunit hindi ko magawang talikuran ang bata. Kaya't lakas loob akong nagpatuloy, tinatanggap sa sarili na anuman ang mangyari, ginawa ko lang ang tama. Hindi nagtagal, napansin na agad kami ni Mary. Hindi ko malilimutan ang tingin niya. Isang halo ng gulat, inis at panghahamak. Agad siyang lumapit, kasama ang ilang empleyadong palaging nakapaligid sa kanya. "Jonalyn," aniya, sa boses na tila pilit pinipigilan ng galit. "Anong ginagawa mo? At sino ang batang ito?" Hindi ko man masagot agad ang tanong niya. Naramdaman ko na ang tensyon sa paligid. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumingin sa amin. Iniwan ang kani-kanilang mga pag-uusap. Hindi pa siya nakontento. Sa harap ng lahat, idinagdag niya, "Hindi ito lugar para sa mga ganito. Sinisira mo ang event na ito. Imbitado ka para maging bahagi ng isang profesional na pagtitipon. Hindi para magdala ng kung ano-ano." Ang bawat salita niya ay parang patalim na tumama sa akin. Gusto kong magpaliwanag, pero ramdam kong anuman ang sabihin ko, hindi siya makikinig. Nakatingin ako sa bata, na ngayoy mukhang natatakot na. Ang mga mata niyang puno ng lungkot ay tila nagmamakaawa, pero wala siyang sinasabi. Lahat ng tao sa paligid ay naghihintay ng sagot. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang pamilyar na tinig ang narinig ko mula sa likuran. Si Ginoong Joshua. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Malamig at seryoso ang boses. Agad siyang lumapit at tinignan si Mary. "Ano ang problema, Mary?" tanong niya ulit. Sa halip na magpaliwanag ng maayos, patuloy pa rin si Mary sa paninira. "Joshua, tingnan mo naman. Dinala ni Jonalyn ang batang ito dito. Hindi ito angkop sa event. Nasira niya ang eksklusibong pagtitipon natin." Tahimik si Ginoong Joshua, ngunit halata sa kanyang muka ang pagkadismaya. Bago pa siya makapagsalita, isang lalaki ang biglang pumasok sa bulwagan.
Matangkad, maayos ang bihis, at may aura ng pagmamadali. Ang lalaking ito ay si Jeremy, ang kapatid ni Joshua. "Roy!" sigaw niya habang tumakbo palapit sa bata. Ang gulat sa mukha ng lahat ng tao ay halatang halata. Ang batang kasama ko, siya pala si Roy, pamangkin ng may-ari ng kumpanya. Agad akong napatigil. Si Jeremy ang yumakap sa bata at sa wakas, ngumiti si Roy. Napatingin si Jeremy sa akin at sinabing, "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko." Nanlaki ang mga mata ng lahat, lalo na si Mary. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Gulat, hiya, o ginhawa. Pinaliwanag ni Jeremy na si Roy ay may autism. Nasa costume daw ito ng pulubi dahil may roleplay silang ginawa sa eskwelahan. Nawala lang daw siya ng sandali habang iniayos ang sasakyan sa parking lot. At nang malaman niyang nawawala ang bata, agad siyang naghanap. Hindi makapagsalita si Mary. Ang galit at panlilibak niya ay tila bumalik sa kanya bilang kahihiyan. Samantalang si Ginoong Joshua, sa halip na galit, ay pinuri ang ginawa ko. Napagtanto kong ang lahat ng nangyari noong gabing iyon ay hindi aksidente. Ang bawat desisyon na ginawa ko, mula sa pagligtas kay Roy hanggang sa pagtanggap ng mga pasaring ni Mary, ay nagdala sa akin sa pagkakataong ito. Isa itong paalala na ang kabutihan ng puso ay hindi kailanman mawawalan ng saysay. Sa gabing iyon, natutunan kong ang liwanag ay maaaring dumating sa pinakadilim na sandali. Pagkatapos ng gabing iyon, napakalaking pagbabago ang nangyari sa opisina. Ang mga kaganapan sa party ay naging usap-usapan hindi lamang sa kumpanya, kundi maging sa mga tao sa paligid nito. Ang ginawa ni Mary, ang pagiging mapangmata at mapanira niya, ay hindi na itago kay Ginoong Joshua. Sa huli, dumating ang nararapat. Tinanggal siya sa kanyang posisyon, hindi lamang dahil sa kanyang ginawa sa akin, kundi dahil na rin sa iba pang mga reklamo mula sa aming mga kasamahan. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong malaman kong wala na si Mary. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting awa. Pero alam kong tama lang ang naging desisyon ng kumpanya. Ang ganitong mga bagay ay kailangang harapin, kahit pa masakit para sa iba. Makalipas ang ilang araw, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Dumating ang isang mensahe mula kay Jeremy, ang ama ni Roy. Nagpapasalamat siya sa akin dahil sa ginawa kong pagtulong sa kanyang anak noong gabing iyon. Ang bawat salita sa mensahe niya ay parang may bigat na emosyon. Naramdaman ko ang sinseridad at pasasalamat, isang bagay na bihira kong maramdaman mula sa iba. Sa isa sa aming mga pagkikita, doon ko unang narinig ang mas malalim na kwento ni Jeremy. Halos 2 taon na pala mula nang pumanaw ang asawa niya. Siya na lang mag-isa ang nag-aalaga kay Roy at ramdam ko kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan. Habang ikinukwento niya ang mga hamon ng pagiging ama sa isang batang may espesyal na pangangailangan, nakita ko sa kanya ang isang taong puno ng dedikasyon at pagmamahal. Nagulat ako nang sabihin niya na iniisip niyang hilingin sa akin na maging tutor ni Roy. Hindi lang ito tungkol sa academics, kundi pati na rin sa pagtulong sa bata na mas maging komportable sa mundo. Ipinahayag niya kung paano niya napansin ang koneksyon ko kay Roy at kung paano naging mas kalmado ang bata noong kasama niya ako. Nang mapag-isipan ko ng mabuti, tinanggap ko ang alok niya. Alam kong magiging mahirap ito, pero naisip kong isa itong pagkakataon para makatulong sa kanilang mag-ama. Ang pagiging tutor ni Roy ay hindi naging madali. May mga araw na hirap akong makuha ang atensyon niya. May mga pagkakataon din na hindi ko maipaliwanag kung ano ang nasa isip niya. Pero sa bawat ngiti at simpleng paggalaw na nagpapakita ng tiwala, doon ko nararamdaman na tama ang desisyon kong tulungan siya. Habang patuloy ang araw-araw naming pagtutulungan, unti-unti ko ring nakikilala si Jeremy ng mas malalim. Sa bawat kwento ng buhay niya,
Sa bawat simpleng ngiti o pag-amin ng kanyang mga kahinaan, mas nakita ko kung gaano siya kabuting tao. Isa siyang ama na handang gawin ang lahat para sa anak niya. At isang tao na kayang harapin ang pinakamalalaking hamon ng may lakas ng loob. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman kong kakaiba. Hindi namin pinag-uusapan, pero ramdam ko ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Hindi ko maalis sa isip ang mga simpleng sandali kung saan magkasama kaming tumutulong kay Roy o nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Parang may umuusbong, isang damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Natatakot akong magkamali, natatakot akong masaktan o makasakit. Pero sa kabila ng lahat, mas pinipili kong mag-focus sa kasalukuyan, sa pagtulong kay Roy, sa pagpapalakas kay Jeremy, at sa pagbibigay ng liwanag sa buhay nilang mag-ama. Ang mga araw na kasama ko sila ay naging bahagi ng paglalakbay ko patungo sa isang mas makabuluhang buhay. Hindi ko man sigurado kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Alam kong bawat araw na kasama ko sila ay isang biyaya na kailanman ay hindi ko ipagpapalit. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik ang buhay ko sa opisina. Ngunit alam kong hindi na ito tulad ng dati. May mga pagbabago na tila muling nagbukas ng pinto sa mas magagandang pagkakataon. Sa kabila ng aking simpleng pag-iral, pakiramdam ko ay lumawak ang mundo ko. Ang araw-araw kong gawain sa opisina ay nanatiling pareho. Mga dokumento, meeting, at endless na listahan ng dapat tapusin. Ngunit sa likod ng busy na trabaho, patuloy ang naging koneksyon ko kina Jeremy at Roy. Halos linggo-linggo kaming nagkikita, at sa bawat pagkakataong iyon, mas lumalim ang aking pagkakaunawa sa kanilang mag-ama. Si Roy ay tila nag-iba, na mula sa bata na una kong nakita sa lansangan. Naging mas masaya siya at mas bukas sa pakikisalamuha. Sa tuwing makikita ko ang kanyang mga mata na puno ng saya, nararamdaman kong ang bawat oras na ginugol ko sa pagtuturo at pagkalinga ay sulit. Hindi ko na kailangang tanungin ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Dahil malinaw sa akin na ang pagiging bahagi ng buhay ni Roy ay isa sa pinakamagandang desisyon ko. Samantala, si Ginoong Joshua ay naging higit pa sa isang boss para sa akin. Siya ang naging mentor ko, ang tumulong sa akin na makita ang mga posibilidad na higit pa sa inaakala ko. Inalok niya akong hanapan ng scholarship upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Matagal na itong pangarap ko, ngunit sa dami ng responsibilidad na kinailangang unahin noon, tila isang malayong bituin ito para sa akin. Sa tulong niya, nabigyan ako ng pagkakataon na muling mangarap. Hindi ko lubos maisip na ang dating simpleng empleyado na gaya ko ay may pag-asa palang marating ang mas mataas na pangarap. Isa sa mga pinakamalaking bahagi ng bagong simula ko ay ang fundraising event na isinagawa ng kumpanya. Nais naming makatulong sa mga batang may autism tulad ni Roy. Hindi ko inasahan na ako ang magli-lead ng event na ito, ngunit nang ipagkatiwala sa akin ang responsibilidad, tinanggap ko ito ng buong puso. Ang mga linggo ng paghahanda ay puno ng kaba at excitement. Nilapitan ko ang mga kliyente, mga empleyado, at maging ang mga kaibigan ko para magbigay suporta. Sa bawat detalye, tiniyak kong magiging makabuluhan ang layunin ng proyekto. Hindi ko rin maalis sa isip ang inspirasyon ko para sa lahat ng ito. Si Roy, na naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Nang dumating ang araw ng event, hindi ko maiwasang maiyak habang pinapanood ang bawat tao na nagkakaisa para sa iisang layunin. Ang mga nakolektang pondo ay higit pa sa inaasahan namin. Ang mga kwento ng mga batang natulungan ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga bisita kundi maging sa akin. Sa pagtatapos ng gabi, habang iniisip ang lahat ng nangyari, napagtanto kong ang dating simpleng buhay ko ay naging bahagi na ng mas malaking kwento. Ang mga taong nakilala ko,
ang mga pagkakataong ibinigay sa akin, at ang mga hamon na nalampasan ko ay nagtulak sa akin na maging mas mabuti, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa iba. Sa puntong ito, naramdaman ko rin ang mas malalim na ugnayan ko kay Jeremy. Hindi ito ipinapakita sa salita, kundi sa bawat simpleng kilos. Ang mga simpleng ngiti, ang paraan niyang ipakita ang kanyang pasasalamat, at ang respeto sa kung sino ako. Hindi ko alam kung saan hahantong ang aming koneksyon, ngunit sa kasalukuyan, sapat nang malaman na ang aming buhay ay magkasamang umiikot sa parehong layunin. Ang bigyang liwanag ang mundo ni Roy at ng mga katulad niya. Sa mga panahong akala ko'y unti-unti nang nagiging maayos ang lahat, dumating ang isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang buhay, kahit papuno ng biyaya at pag-asa, ay palaging may mga alon na susubok sa ating kakayahan. Sa pagkakataong ito, ang alon ay dumating sa anyo ng isang babae na nagngangalang Bianca. Si Bianca ay isang dating kaibigan ni Jeremy. Sa una kong pagkakakilala sa kanya, halata ang kanyang karisma at tiwala sa sarili. Isa siyang babae na sanay sa atensyon ng mga tao, at kitang-kita sa kanyang galaw ang pagiging pino at elegante. Hindi ako nagulat nang malaman kong dati silang magkasintahan ni Jeremy. Sa totoo lang, hindi ko rin maiwasang isipin na baka mas bagay sila kaysa sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang pangamba na naramdaman ko nang magsimulang muling magpakita si Bianca kay Jeremy. Palagi siyang may dahilan para makipag-usap sa kanya. Mga simpleng tanong, imbitasyon para sa kape, o mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Ang lahat ng ito ay tila normal lamang. Ngunit sa bawat pagkakataon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi rin naman malinaw sa pagitan namin ni Jeremy kung ano ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Sa bawat ngiti at tingin ni Bianca kay Jeremy, parang may bumibigat sa dibdib ko. Nakikita ko kung paano siya subukang bumalik sa buhay ng lalaking naging mahalaga sa kanya noon. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magsalita. Wala akong karapatang magreklamo dahil wala namang malinaw na usapan sa pagitan namin ni Jeremy. Ang lahat ng ito ay parang isang laban na hindi ko alam kung paano ko ipaglalaban. Ngunit sa gitna ng aking mga alinlangan, may isang taong palaging nagbibigay liwanag. Si Roy. Sa mga panahong tahimik akong nagdurusa, nararamdaman kong alam ni Roy ang nangyayari. Sa mga simpleng kilos niya, tulad ng pag-akay sa akin o pag-abot ng isang laruan, tila sinasabi niyang naiintindihan niya ako. Sa kanya ko natagpuan ang lakas na patuloy na magtiwala sa aking sarili. Isang araw, habang nasa isang simpleng aktibidad kami ni Roy, naramdaman kong iba ang takbo ng araw na iyon. Dumating si Jeremy at sinabi sa akin na kailangan niyang makausap si Bianca upang tapusin ang anumang mga hindi pa malinaw sa pagitan nila. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, pero pinili kong manahimik. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumapit si Jeremy sa akin. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng mahaba. Ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagkilos, lahat ng iyon ay nagdala ng linaw sa akin. Hindi ko inaasahan na aaminin niyang wala na siyang nararamdaman para kay Bianca. At sa halip, ako raw ang mahalaga sa kanya. Ang sandaling iyon ay punong-puno ng emosyon. Ang mga pagdududa ko, ang mga takot at selos, lahat ng iyon ay nawala. Hindi sa dahilang sinabi niya ang mga salitang iyon, kundi dahil naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang puso. Napagtanto ko na ang bawat pagsubok ay bahagi ng paglalakbay. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaglaban ng may ingay o sigawan. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pananahimik at pagtitiwala sa tamang panahon. Sa wakas, ang koneksyon namin ni Jeremy ay naging mas malinaw. Ang mga alon na dumaan ay hindi para wasakin ang aming kwento, kundi para subukin kung gaano ito katibay. At sa pagkakataong iyon, nalaman kong ang aming samahan ay nakabatay hindi sa takot,
kundi sa pagtitiwala at pagmamahal. Ang mga araw na sumunod matapos ang lahat ng pagsubok ay nagdala ng panibagong direksyon sa buhay ko. Hindi ko inakala na darating ang pagkakataong ang mga bagay na tila magulo at hindi malinaw ay unti-unting magkakaroon ng kasagutan. At sa kabila ng lahat ng aking takot at pag-aalinlangan, ang kasagutan ay tila palaging nagmumula sa mga puso ng mga taong pinakamalapit sa akin. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Isang tahimik na gabi kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Jeremy na aminin ang kanyang nararamdaman. Hindi ito ipinahayag sa anumang magarbo o espesyal na paraan, kundi sa simpleng pagkukwento ng kanyang damdamin. Ang bigat sa kanyang mga mata ay parang unti-unting nabawasan habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Kung paano niya nakita sa akin ang kabutihan at lakas. Kung paano ko nabago hindi lamang ang buhay ni Roy, kundi pati ang kanya. Sa bawat salita niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinseridad. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang magdalawang isip. Hindi dahil sa duda ko sa kanya, kundi dahil sa mga sariling takot na matagal ko nang kinikimkim. Tinanong ko ang sarili ko, handa ba akong tumanggap ng bagong yugto ng buhay? Handa ba akong tanggapin ang lahat ng ito, lalo na't napakarami kong responsibilidad? Ilang araw akong nagmuni-muni, pilit iniintindi ang mga nararamdaman ko. Pero habang pinapanood ko si Roy, na ngayon ay mas masaya at mas puno ng tiwala, napagtanto ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Sa wakas, pinili kong sundin ang puso ko. Tinanggap ko ang nararamdaman ko para kay Jeremy, hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi dahil alam kong ang bawat hakbang naming magkasama ay para rin sa kabutihan ng iba. Isa sa mga unang nakaalam ng aming desisyon ay si Ginoong Joshua. Hindi ko akalain na susuportahan niya kami ng buong puso. Sinabi niya na ang aming samahan ay isang patunay ng kung paano ang mga tamang tao ay dumarating sa tamang panahon. Ang suporta niya ay isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Samantala, si Bianca, matapos ang ilang linggong tahimik na pagkawala, ay tuluyan ng nagpaalam. Napagtanto niyang wala na siyang lugar sa buhay ni Jeremy at tinanggap na rin ang pagkatalo. Hindi ko naramdaman ang galit o pagtatangka mula sa kanya. At sa huli, umaasa akong nahanap niya ang sarili niyang kapayapaan. Habang nagiging mas malinaw ang aming direksyon, nagsimula na naming buuin ang mga plano para sa mas malaki pang layunin. Pinag-usapan namin ni Jeremy ang tungkol sa aming pangarap na makatulong sa mas maraming tao. Ang inspirasyon mula kay Roy at sa mga batang tulad niya ang nagtulak sa amin na simulan ang maliit naming proyekto. Ang mga detalye ay hindi pa buo, ngunit alam naming ang layunin nito ay para bigyan ng liwanag ang mga taong nangangailangan. Ang lahat ng ito ay hindi ko inakala noong nagsimula ako bilang isang simpleng empleyado na may pangarap lang na makatulong sa pamilya. Ngayon, ang pangarap ko ay lumawak, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa iba. Ang buhay ay hindi kailanman naging perpekto. Lagi itong may dalang hamon, ngunit sa bawat pagsubok ay may dahilan, at sa bawat desisyon ay may liwanag na nag-aabang. Sa bawat hakbang naming magkasama ni Jeremy, alam kong patuloy kaming lalago bilang mga individual at bilang isang pamilya na naghahangad ng kabutihan para sa mundo. Ang mga araw na kasunod ng aming desisyon ay puno ng kasabikan at pag-asa. Ako at si Jeremy ay nagtulungan upang buuin ang pangarap naming makatulong sa iba. Sa simula, ang plano ay simpleng ideya lamang, isang maliit na proyekto para sa mga batang may special needs, tulad ni Roy. Ngunit habang pinag-uusapan namin ang mga layunin namin, unti-unti itong lumaki at naging mas malinaw. Ang pagtulong ay magiging sentro ng aming buhay. Sa tulong ni Ginoong Joshua, nakahanap kami ng tamang mga koneksyon at suporta upang maisakatuparan ang aming layunin. Ang aming proyekto ay lumago at naging isang opisyal na foundation
na nagbibigay suporta sa mga pamilya at mga batang nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Tinawag namin itong Liwanag Foundation bilang simbolo ng pag-asa at liwanag na nais naming dalhin sa buhay ng iba. Nagsimula kami sa mga maliliit na outreach programs, mga libreng seminar para sa mga magulang, counseling sessions, at simpleng medical check-ups para sa mga bata. Hindi nagtagal, naging regular na ang aming fundraising events. Ang bawat pagtitipon ay nagdala ng mas malaking suporta mula sa komunidad. Ang mga tao ay nagkaisa, hindi lamang upang magbigay ng donasyon, kundi para rin maglaan ng oras at talento upang maghatid ng tulong. Hindi ko inakala na ang dating pangarap ko na makatulong ay magiging ganito kalaki. Sa bawat event, may mga taong lumalapit sa akin, nagsasabing ang kwento ko raw ang naging inspirasyon nila upang hindi sumuko sa buhay. Ang mga salitang iyon ay parang gasolina na nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang aming ginagawa. Nakilala ako ng komunidad bilang isang simpleng babae na may malaking layunin, at sa bawat hakbang, alam kong hindi ako nag-iisa. Si Roy, sa kabila ng kanyang pinagmulan, ay unti-unting naging mas malakas at mas tiwala sa sarili. Ang batang minsang nagtatago sa likod ng iba ay ngayon ay puno na ng sigla. Sa bawat tagumpay ng foundation, kitang-kita ko ang kanyang ngiti, isang paalala ng dahilan kung bakit namin sinimulan ang lahat ng ito. Ang relasyon namin ni Jeremy ay naging mas matatag habang magkasama naming hinaharap ang mga hamon. Ang aming pagmamahal ay hindi na lamang tungkol sa amin, kundi tungkol sa mga buhay na nais naming baguhin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang katuwang na pareho ang layunin at pananaw sa buhay. Ang kanyang suporta, hindi lamang bilang isang kasamahan, kundi bilang isang tao na tunay na nagmamalasakit, ay naging sandigan ko sa mga panahong mahirap. Sa ngayon, ang aming foundation ay nakatulong na sa daan-daang pamilya. Ang bawat kwento ng tagumpay, ng mga batang natutong magsalita, ng mga magulang na natutong magtiwala muli, ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy. Ang aming ginagawa ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang misyon na nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Ang dati kong simpleng buhay ay tila isang napakalayong alaala na lamang. Ngunit hindi ko ito nakakalimutan. Ang lahat ng nangyari, mula sa mga pagsubok hanggang sa mga tagumpay, ay naging pundasyon ng kung sino ako ngayon. Ang aking kwento, kasama si Jeremy, si Roy, at ang aming munting foundation, ay patunay na ang liwanag ay palaging nagmumula sa kabutihan ng puso. Ang aming buhay ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng layunin at pagmamahal. Alam kong marami pa kaming haharaping hamon, ngunit sa bawat hakbang, alam kong hindi kami nag-iisa. Ang aming ginagawa ay para sa mas marami, at ang aming kwento ay para sa lahat ng nangangailangan ng inspirasyon. Sa buhay, laging may mga sandaling sinusubok ka ng tadhana. Akala mo, sa gitna ng kasiyahan at tagumpay, ay tapos na ang mga pagsubok. Ngunit doon pala darating ang mas malalim na hamon, ang uri ng pagsubok na nagpapakita kung gaano katatag ang iyong pananampalataya at pagmamahal. Isang umaga, habang abala kami ni Jeremy sa pag-aayos ng mga detalye para sa susunod na proyekto ng foundation, napansin ko ang bigat sa kanyang kilos. Madalas siyang mapagod nitong mga nakaraang linggo, ngunit akala ko'y normal lang ito dahil sa dami ng aming ginagawa. Subalit nang makita ko siyang bigla ang humawak sa dibdib at tila nahihirapang huminga, hindi ko na napigilan ang sarili kong mag-alala. Dinala namin siya agad sa ospital. Sa mga oras na yon, ang kaba sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. Ang ideya ng pagkawala ng isang mahalagang tao sa buhay ko ay isang bagay na hindi ko matanggap. Lumabas sa mga pagsusuri na may problema siya sa puso. Hindi ito malala, ngunit nangangailangan ng agarang atensyon
at pagbabago sa kanyang pamumuhay. Sa mga araw na iyon, nanatili ako sa tabi niya. Hindi ko iniwan si Jeremy, kahit na madalas niyang sabihin na okay lang siya. Sa mga simpleng pagkakataon, pag-abot ng tubig, pagtimpla ng kape, o pagtiyak na nakakain siya ng tama. Sinubukan kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa masasayang araw. Ito rin ay tungkol sa mga sandaling kailangan mong maging malakas para sa taong mahal mo. Sa kabila ng lahat, ang pagsubok na ito ay nagdala sa amin ng mas matibay na relasyon. Natutunan naming magpahinga, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa isa't isa. Hindi kailangang ubusin ang lahat ng lakas sa pagtulong sa iba kung hindi mo rin aalagaan ang sarili mo. Samantala, si Roy ay patuloy na naging inspirasyon hindi lamang sa amin kundi sa maraming tao. Ang kanyang kwento, kung paano siya mula sa isang batang natatakot at walang tiwala sa sarili ay naging masigla at puno ng tapang, ay nagbigay inspirasyon sa mga batang tulad niya. May mga magulang na lumalapit sa amin upang sabihin na dahil kay Roy, natutunan nilang huwag sumuko sa kanilang mga anak. Ang makita siyang nagiging simbolo ng pag-asa ay nagbigay ng higit pang kahulugan sa aming ginagawa. Sa kabilang banda, ang kumpanya ni Ginoong Joshua ay lalong lumago. Ang magandang imahe ng aming pamilya na may layunin na tumulong ay nagdala ng mas maraming suporta at tiwala mula sa komunidad. Ang aming mga proyekto na dating simpleng ideya lamang ay naging tulay upang ipakita na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman kundi sa kung paano mo naiaangat ang iba. Sa mga panahong ito, napagtanto ko ang halaga ng bawat pagsubok. Hindi ito dumating upang sirain ka, kundi upang paalalahanan ka kung ano ang tunay na mahalaga. Ang pagmamahal at pagtulong ay hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Sa bawat yakap ni Roy, sa bawat ngiti ni Jeremy, at sa bawat taong natutulungan ng aming foundation, napatunayan kong ang tunay na kayamanan ay nasa mga puso ng mga taong minamahal mo at ng mga taong natutulungan mo. Ang tadhana ay palaging may paraan upang ipakita sa atin na ang buhay ay higit pa sa anumang material na bagay. Ang bawat pagsubok, gaano man ito kahirap, ay isang paalala na sa gitna ng lahat, ang pagmamahal at liwanag ay palaging mananaig. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, hindi ko kailanman inasahan na ang buhay ko, na minsang puno ng hirap at pangarap, ay hahantong sa ganitong kasayasayang wakas. Ang tadhana, bagamat maraming pagsubok ang ibinigay, ay tila binigyang pabuya ang bawat hirap na pinagdaanan namin ni Jeremy, ni Roy, at ng mga taong naging bahagi ng aming kwento. Naganap ang aming kasal sa isang payak, ngunit napaka-espesyal na seremonya. Wala itong karangyaan na makikita sa malalaking handaan. Ngunit puno ito ng pagmamahal at tunay na kasiyahan. Ang bawat detalye ng araw na iyon ay sinadya upang ipakita ang aming pagkakakilanlan bilang isang pamilya. Simple, tapat, at puno ng damdaming makabuluhan. Ang aming mga mahal sa buhay ay naroroon upang magdiwang kasama namin. Si Roy ang naging pinakamasayang bahagi ng seremonya. Suot ang kanyang maliit na suit at dala ang singsing sa isang maliit na unan. Siya ang aming ring bearer. Ang kanyang ngiti habang naglalakad sa gitna ng aisle ay parang sumasalamin sa lahat ng hirap na napagtagumpayan namin. Si Joshua naman, na tumayong padrino, ay tila isang maipagmamalaking ama para sa aming dalawa ni Jeremy. Ang kanyang suporta ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa aming bagong simula bilang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, ipinagpatuloy namin ni Jeremy ang aming trabaho sa foundation. Ang aming maliit na proyekto na nagsimula lamang sa layuning makatulong sa ilang pamilya ay lumago ng husto. Sa tulong ng mga donasyon, suporta mula sa komunidad, at masipag naming kuponan,
ang aming foundation ay nakatulong na sa libu-libong bata. Naging sentro kami ng mga programa para sa edukasyon, therapy, at counseling para sa mga pamilyang may mga anak na may espesyal na pangangailangan. Ang pangarap kong maging liwanag para sa iba ay natupad, hindi lamang sa sarili kong paraan, kundi sa tulong ng mga taong nagtiwala sa akin. Ang bawat batang natutulungan namin, ang bawat magulang na nabibigyan ng pag-asa, ay patunay na ang mabuting gawa ay hindi kailanman nasasayang. Ang kwento ng aming pamilya ay umabot sa mas maraming tao. Ang aming simpleng buhay ay naging inspirasyon sa marami, isang patunay na kahit sa gitna ng hirap at pagdududa, laging may puwang para sa pag-asa at pagmamahalan. Marami ang nagsasabi na ang kwento namin ay nagpapaalala sa kanila na ang buhay ay maaaring magbago sa isang simpleng desisyon na gumawa ng mabuti. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, mula sa mga unang araw ko bilang isang simpleng empleyado hanggang sa mga sandaling natagpuan ko si Roy sa lansangan, at sa wakas, sa araw ng aming kasal, isang bagay ang malinaw. Ang liwanag na hinahanap ko noon ay palaging nasa paligid ko, nasa kabutihan ng puso, nasa pagmamahal ng pamilya, at nasa bawat pagkakataon na magbigay ng tulong sa iba. Sa wakas, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nakikita sa material na bagay o sa dami ng naabot sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong magbigay ng liwanag sa iba, kahit pa sa pinakamadilim nilang sandali. Ang buhay namin ngayon ay patuloy na umiinog, puno ng layunin at pag-asa. Hindi ito perpekto, ngunit sapat ito upang maging inspirasyon sa iba. At sa puso ko, alam kong ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa amin. Ito ay kwento ng bawat taong naniniwala na sa kabila ng lahat, ang pagmamahal at kabutihan ang magdadala ng liwanag sa mundo.